Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara bida'watihi ila yaumiddin. Ikhwani fillah, hayyakumullah wa as'alullah subhanahu wa ta'ala an yubarik lana fi hadha al-majlis alladhi ahabbu inda Allah azza wa jal fi hadha al-ard. Yajtami'una an-nas wa hum min biladin mukhtalifah ومن قبائل المتعددة ولكن الله جمعهم فقط لماذا؟ لغرض واحد، لأنهم جلسوا في مجالس العلم وفي مجلس الذكر. اعلموا ذلك أن الملائكة ينزل رحمة من عند الله ومغفرة من عند الله لسبب هذا المكان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيه ويتوب علينا وأن يدخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم آمين. MashaAllah, my brother Abdullah, you're still here. Since from the beginning, it was a long time ago until now, and still you are keeping yourself sometimes to coming here. And I know that you do not understand our language, but still you are coming here because for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And I know, and you know more than me, that whenever a kind of a gathering like this, Allah subhanahu wa ta'ala will forgive the sins of those people who gathered together for the sake of Allah. And I know that is our intention actually. I remember when I was in Medina, the first year I came in Medina, I began from zero in Arabic. I don't know everything about Arabic. And I still keep myself sitting with Sheikh Abu Bakr Jazair and discussing something about Islam. For more than 1-2 months, I don't understand anything. I don't know, because I feel the tranquility, the peace of mind that you cannot find it in any place except the place where the people gather together for the sake of Allah. Alhamdulillah, man dalla ala khairin falahu mithlul ajru fa'iluh. You're accompanying your brother Ibrahim, who embraced Islam. And Alhamdulillah, our brothers here, I know we are few only, but this is not what we want. You know, in Islam, we need the quality and not the quantity of the people. Even doing good deeds, what we need is equality and not the quantity of the good deeds. Allah subhanahu wa ta'ala said in the Holy Quran, هو الذي ليبلوكم تبارك الذي جعل في السماء تبارك الذي هذا في سورة الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Praises and thanks be to Allah, the Lord of the universe, who created the existence of this universe. Tabarakalladhi, Allahu Akbar. He himself, he was the one who praised himself.
Because even Prophet Muhammad, you and I, and all of us, we will praise Allah. We cannot do the way He praised Himself. We are just trying our very best to praise Allah, glorify Allah, thank Allah, and to worship Allah the best that we can. And He is your Lord, the one who created the death and life. And so that you will be tested amongst you who are the best in deeds. He did not say, those of you who are many more deeds, or those who are doing many good deeds. It's not that way. The way you perfected, although there's nothing is perfect in this world, but the more you do the best as you can. We are human being and we cannot do the best. We cannot perfect our deeds, our relation to our Almighty or to anyone. But the point is that you're doing the best. Inna Allaha yuhibbul abda idha amila amalan ayutqina. Indeed, Allah subhanahu wa ta'ala loves those among His servants who do His deeds in the best way. May Allah accept all our good deeds. Allahumma amin. Mga kapatid at aming mga kababayan, samahan kami sa muling pagtagtagpo natin ngayon sa isang usapin ng isang propeta na hindi laging nabibigkas ang kanyang pangalan sa Quran. Sabi ng ibang pantas, 2 beses lang nabanggit o 3 beses lang nabanggit ang kanyang pangalan. Marami hindi kilala ng karamihan. Kasi sa dami ng mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang nabanggit lang sa Quran ay 25. Bukod pa doon, marami pang mga propeta na sinugo ng Allah sa santinakpan na may nalaman natin ang pangalan at yung iba naman, karamihan, hindi pa natin alam. Yan ay nangangahulugan ng ating kaalaman ay limitado. Hindi natin pwedeng panghimasukan ang mga bagay na ilmul ghaib, yung mga hindi nakikita, na nasabi sa Quran. Importante ang puso at dila. Tayo ay tigib na pinaniwalaan at isinapuso at isinatotoo na totoong paniniwala. Yan ang Islam, mga kapatid. Sino nga ba itong taong ito? O itong propeta na ito? Yung mga ibang mga pantas, sabi nila, siya daw ay hindi propeta. Kasi siya daw ay rajulun salih. Siya daw ay napapabilang sa mga tao na nagsisigawan ng kabutihan. Pero yung iba naman sabi nila, hindi siya ay kabilang sa mga propeta. Ang kadahilanan nito ay dahil nabanggit ang kanyang pangalan na kasama pati ang mga propeta. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Anbiya, Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim wa Ismail. Masya Allah, kapatid na Ismail ang pangalan mo para na sa Quran. Masya Allah. Wa Ismaila wa Idrisa wa Dhal Kifl. Dhal Kifl. Hay, wa Dhul Kifl. Kullum minas salihin. Aw kullum minas sabirin. Wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas salihin. And remember, O Muhammad, and O you who believe, the Prophet of Allah, his name is Ismail, and also Idris. Nakuha na ba natin si Ismail? Wala pa? Ibig sabihin, susunod pang kabanata. Abdullah, sa susunod pa natin kabanata yan, makukuha natin si Ismail. At sabi ng Allah, lahat sila, itong si Ismail, si Idris, at saka si Dhul Kifl, ay lahat sila ay mga mapatiis.
matiisin, as-sabr. Wallahi, ang sino mang biyayaan ng Allah ng sabr ay siyang may pinakamabuting pag-uugali. Ang taong walang sabr, mafi kuwais. Sahih, mafi kuwais. La khayra fi. Walang kabutihan sa kanya kasi wala siyang sabr. Naalala ko minsan pag nagdag-drive ako, diretso pa, minsan 90 yung takbo ko, nandyan sa likod, pip. Gusto na niya akong paalisin. Nainis talaga. Sabi ko, sabr. Makakapagsalita na ako na hindi mabuti. Sabi ng misis ko, Ishada, nasaan ang sabr? Sabi ko, ano ba gusto niya? Hindi naman tayo rito. Lumipad ka? Wali, minsan sa amin, doon sa Marawi, pag ganun ginagawa, sasabihin sa'yo doon ng salon, lumipad ka. Kaya mo lumipad? Roh. Pero, sa kunting banda, naalala ko, kasi tao tayo. Ang tao, wa khuliqal insanu min ajal. Nilikha tayo na lagi tayong nagmamadali. Di ba? Correct. Lahat tayo. Gustong-gusto natin, anong pinag-aagawan, ano yung pagkain, ano yung gagawin, lahat. Gusto natin madali. Mag-utos yung bus mo, yala, khud hada sawi kida. Yalla, roh, surah, bira, surah. Kinuha mo na, gagawin mo na, sasabihin pa, surah. Sabi ko, sabr. Sir, swaya. You know, minsan yung kasuki mo ba, yung ka-level mo, wag mo sabihin sa hindi mo pa kilala, kiltig yung ano niya, tanggal ka na sa trabaho. Sir, ama ta'alam anna Allah qal fil Quran al-Karim, huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi 6 ayyam wa huwa yastati an yakhluq fi yawm wahid aw fi lahdatin wahida kun fayakun. Don't you remember, boss? Allah subhanahu wa ta'ala is the one who created the heavens and earth in 6 days. If He wished to, He can create only in a moment, in a second. But why He created in 6 days? Because Allah wants to teach us that life should be moderate. Samrano na nga kiyang gagana nga bedin kinibaga ka. Okay, mga kapatid, mashallah. Sino ba yan, Ustad? Ito kasi si Dhul-Kifl. Si Dhul-Kifl o Dhul-Kifli o Dhal-Kifl, depende sa word na paggamit mo dun sa sentence, siya sa Biblia si Ezekiel. Narinig niya si Ezekiel? Ako may kilala ko, kaibigan ko, pangalan niya si Ezekiel pala yun, bro. Ezekiel. Pero meron ding Ezekiel na Kristiyano, pangalan niya si Ezekiel. Minsan sa mga Hudyo, meron. Siya ay may katangian na matatagpuan mo itong tatlo. Tatlo na katangihan na bihira lang makita sa karamihan. At siya mismo, siya ay pinangalanan ng Allah ng Dhul-Kifl. Pinagsagan siya na pangalan niya si Dhul-Kifl. Kasi ang Dhul-Kifl, ang ibig sabihin nito ay siya yung laging tumutulong, nag-aariglado, o anumang sabwatan ng gulo ng kanyang mga tao. Ibig sabihin ay tagapag-areglo. Anong voucher? Hindi voucher. Alam mo bro, yung voucher, yun yung mga nagbo-boxing. Yung mga nagre-wrestling. Pero ito, siya yung nag-aayos sa mga taong hindi nagkakasundo-sundo. Nangangamagitan sa nag-aaway-away, sa hindi nila na pagkakasunduan, o kung ano yung mga pangangailangan nila, siya agad ang tumutulong agad-agad. Allahu Akbar. Sana all. Yung gano'n na, anong problema nun?
siya agad tutulong. Pupuntahan niya, tatawagan niya. Hindi yung narinig, bro, alam mo siya, ano itong problema niya. Kunyari, wala siya narinig. Problema na naman yan. Ako na naman ang tatawagan niya. Ayaw niya ng problema. Ayaw niya tumulong. Samantala, mga kapatid, ang Allah subhanahu wa ta'ala na nabanggit niya sa Suratun Nisa. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُعْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Allahu Akbar. More reward. Great reward. Allah said in the Holy Quran, no word, no affairs, no things what is good between the people, they having affair and talking to one another, resolving one another, except those who say and join together that they are commanding what is charity, sadaqah, pagtulong, sadaqah. Aw ma'arufin, in joining what is right, yung pagsugpo sa mga katiwalian at kasamaan. Mga kapatid, napakalaking gantimpala yan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pati sa usulul fiqh, mayroong kaida na tinatawag, dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Preventing what is evil is more desirable and more wajib or better that you perform than doing good. Tingnan niyo yan, bro. Yung pagpigil mo ng kasamaan, mas mabuti na yun ang gagawin mo kaysa sa gagawa ka ng kabutihan na maski pagsamba sa Allah. Nakuha, mga kapatid? Tumalab ba yung kape na inunom mo, Abdullah? Tumalab? O sige, magbigay ka ng example kung tumalab. Ang pagpigil ng kasamaan ay mas mainam na gawin kaysa doon sa paggawa ng kabutihan. Ano ang maliwanag na kanyang pagsasalarawan? Kasasabi mo lang tumalab yung kape. Ikaw, Ismail ka din, di ba? Fahad. Ano yung ininom mong kanina? Luya. Yan. Mas matindi yung luya. Jirjir. Yang jirjir, pag uminom ka niyan, marami kang tumatalab yan, nagiging girgir ka. Girgir. Alam mo yung girgir sa Arabic? Girgir, kalam katir. O sige, ano mong palagay mo? Abang iniisip ni Abdullah. Fiqh. Usulul fiqh. Paborito ko ang fiqh. Ya Sheikh Sudais, bakit hindi ko nakuha ang kulat Sharia? Da'wang nakuha ko. Usul al-fiqh, ya Abdullah, wallahi mumtaz. Al-fahm, al-fiqh wa yahtaj al-fahm. Anong example? Wala pa. Hindi tumalab yung jirjir. Oh, okay bro, anong katulad niya? Example? Example, pag galit ka tapos pinigilan mo yung galit mo ng masama. O kaya pag may naisip kang masama tapos pinigilan mo, yun ang sample siya. Pigilan ba yung girgir? Ganun. Samar. Pero yung, okay, correct din yan. Pwede rin yan. Pero yung pagpigil ng kasamaan na ang mapupuwers, ang mamumers ay karamihan ba? Pwede rin yan. Example yan. Pero para lalong mas maliwanag, halimbawa, pagpunta sa masjid ay wajib sa mga kalalakihan. Tama? Yahya? Okay, wajib. May mga tao na dahil gustong-gusto niya sambahin ng Allah, pumunta sa masjid, alam niya wajib, nakita niya padaan siya sa daan, may isang tao may dalang granada, puputukan niya yung bahay o mag-aaway sila, mayroon silang mga baril, may mga kutsilyo. Sabi niya, bahala kayo sa buhay niyo. Punta ko sa masjid. Wala akong pakialam sa inyo. Maski anong nangyari. Wajib na mas mabuti na huwag ka na pumunta sa masjid
huwag ka na muna magdasal, puksain mo muna yung nangyayari na kapahamakan na maraming madadamay, na maraming mamamatay, na maraming mangyayaring mga anong mangyari? Mamamatay. Man ahyan nasa wa man ahyan nasa fa'ak. Mahwal ayat? Isang ano lang, ang sinong buhayin niya ang isang buhay ng tao ay parang niyang binuhay ang isang katauhan. Tignan mo ang pagpapahalaga ng isang buhay. So these are the example. Yun ang mga sample nun, bro, sa Islam. So siya, si Zulkifl, pag may problema, may mga pangangailangan ng mga tao, agad-agad dumarating. Allahu Akbar. At hindi katulad ni Robin Hood, yung kwento kay Robin Hood. Sorry, hindi to si Robin Padilla ang sinasabi ko na Robin Hood. Kasi yung iba tinatawag siya Robin Hood. Kasi ang totoong kwento kay Robin Hood, siya, nagnanakaw ng mga yaman ng iba, ibinibigay sa mga mahihirap. Hindi yun. Mansa na biharam, hindi mo pa rin gawing haram na gawin mo siyang halal. Original pa rin niya, haram, gagawin mo siyang halal? No, hindi pwede yun. So, ang ibig sabihin dito ay yung paggawa mo ng kabutihan at pagtulong sa mga kapwa-tao. So, yun ang sinabi ng Allah sa Quran. Walang mabuti sa anumang mga usapin na at ginagawa ng mga tao sa kathir minan nas maliban sa pagbibigay ng sadaka, pag-uutos ng sadaka. At pangalawa, yung sinasabi na sila ay inaareglo nila ang anumang alitan ng bawat isa sa kanila. There is a right term sa areglo. Huwag areglo. Ano pa yun? Siya yung nag-aayos. Peacemaker. Okay, malapit in English, peacemaker. Sa Tagalog, ano pa? Nagbibigay ng si Samra, no, na pamamasad sa ridu. Proseso? Anong pinoproseso niya? Yung mga papeles na mga titulo sa lupa? Hindi yun. Iba yun. Liaison. Liaison officer? Katulad mo, naging liaison officer ka ba? Liaison officer, yun yung mga nag-ano ng mga dokumento? Nag-aayos sa mga hindi pinagkakasunduan ng mga tao. Peacemaker. Pangatlo ay yung islahum bainan nas. Yun, yung islahum bainan nas. At yung pangalawa doon, yung sinasabi nating al-ma'ruf. Ang ma'ruf, mga kapatid, yung lahat ng kabutihan. Lahat ng kabutihan na alam mo gawin mo yun dahil mayroon kang gantimpala sa Allah. Ang buhay dito sa mundo ay maikli lamang at pagsubok. Ang tunay na kung bakit tayo nandirito ay para tayong, ako lang ito, example ko ito, I don't know, maybe you agree or not, but based, ngayon nang pumasok sa isipan ko, katulad ng dito sa mundo, katulad na parang ako ay pumasok sa isang grocery, sa isang palengke, na maraming mabuting makukuha na prutas, pagkain, bigas, mantika, tuyo, fishball, lahat, inakit ko na lahat. Sa dami kong makukuha para may uwi ko sa bahay. Dito sa mundo, bilang tao na Muslim, gumawa ka ng lahat ng mabuti na kabutihan. Tumulong sa kapwa, mag-areglo sa mga nag-aaway, huwag kang magnakaw, labanan mo ang sarili mo sa paggawa ng kasamaan. Gumawa ng masjid, tagapagtanggol ng Islam, tagapangaral ng kabutihan sa Islam, lahat ng mabuti, gawin mo yan. Dahil pag nakuha mo yan, anta miya. Lalo na sa araw ng paghukom, ikaw ang number 1 doon, pero oops, sandali ustad. Nakalimutan mo yung ikhlas. Oo, syempre, kailangan ikhlas ka. Dalisay ang puso mo na ginagawa mo yun, yung kabutihan na yun para sa Allah. Kasi maraming mga tao, bro, gumagawa lang sila ng kabutihan, naguutos ng kabutihan, pero hindi nagpipigil ng kasamaan. Hindi eh. Ang Islam is, anong Islam? Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. You are the best nation ever raised to humanity because you enjoined what is right, what is good, and you forbid what is wrong.
And it's not only that, because there are some other people around the globe, they are doing right, they are forbidding what is wrong, they are good to one another, but they do not believe in the oneness of Allah. Their good deeds, as they say or they claim that this is good, only in this world, only by your own beneficial things that you do one another, but nothing result in the day of judgment. You are zero. Wala ka matatamo doon sa araw ng paghukom. Panandalian ng mundong ito, ang paggawa ng kabutihan dito ay kailangan naniniwala ka sa kaisahan ng Allah. Mapalad ka Yahya, mapalad ka ikaw Ismail, ikaw Abdullah, kayo ng mga nagbalik Islam. Yan ang tunay na yaman. Yan ang tunay na kaligtasan. Walang kabutihan sa tao na gumagawa ng kabutihan dito sa mundo, pero hindi siya naniniwala sa Allah. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Nangangulugan mahal tayo ng Allah sa pagkalika at pagbigay niya sa atin ng gabay na ito ang Islam. Ustad, ituloy mo na si Dhul-Kifli, matatapos ng oras mo na hindi mo pa nasimulan si Dhul-Kifli. Okay lang, kasi balance lang yung time, kasi tinignan ko kanina, naiwan ko itong libro ko last week. Ngayon, nakita ko ngayon, okay lang to, 2 page lang ito, 3 page. Matatapos natin ito. Si Dhul-Kifli, sinabi rin na siya ay anak ni Nabiullah. Sino yung past na propeta na nakuha natin? Ayub. Ba marami siyang mga anak? Ibang mga patla sinabi, min ahadil abna, isa ito sa mga anak niya. Si Nabiullah Ayub, alayhi salatu wasalam. Isang araw, isang propeta rin na kung saan si Alyasa, isa rin to si Alyasa na nabanggit, na sinabi niya, law an istakhlaftu rajulan ala nas fandur kayfa yahkum wa yu'addilu bayna nas fa in kana adilan rahiman ja'altuhu khalifatan ala nas min ba'di. Sabi ni Alyasa, kung sino ang makita ko na karapat-dapat mamuno pagkatapos ko, ay kung sino ang makikitaan ko sa inyo na tao, lalaki, na siya ay tunay na makatotohanan ng kanyang paghukom, ang kanyang pagbibigay ng mga batas, makatotohanan. Hindi siya, ano tawag doon? Hindi siya kumikiling. Hindi siya, kumikiling? Hindi siya kumakampi sa iba. Hindi dahil ka mag-anak, oy, friend ko yan, alagaan mo yan, bro. Friend ko yan. No, hindi siya ganon. Siya yung walang, basta pagdating sa batas ng Islam, kahit sino. Walang kinikilingan. Totoong pangyayari lang ang ginagawa niya. Okay, so very righteous. Sabi niya, siya ang pagkatapos ko. Faqama jama'atu minan nas, nagtipon-tipon ng mga tao, kala man yadmun li an yaf'al thalathatu asya. Istaklafhu min ba'di. Sino ang kaya niya itong tatlo at ito ay siya ang magkakatapos ko sa aking trono o sa aking kapangyarihan. Dapat siya ang manatili. Kalanas mahiya, sino? Nagsalita yung mga iba. Sabi ni Alyasa, sabi niya, una, kailangan ay characteristic niya ito. O mga ugali niya ito. Una, yasumu bin nahar wa yaqumu bil layl. Subhanallah. Ajib. Kayf yakun? وَيُعَدِّلُ بَيْنَ النَّاسِ بِالْعَدْلِ بِالْقِسْطِ وَلَا يَغْضَبْ. Tatlo ito. Sino yung lagi na paggabi ay nagdarasal? At ibig sabihin mga tahajjud, may mga extra prayers, at yung makatotohanan siya, mayroon siya, makatwiran? Hindi. Yung patas ka, you are just, ano sa taga, makatarungan ka sa kahit sino. Katarungan yan, kahit sino. Pobre ka o kahit sino ka. Katulad ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta akhudan nasa ahakul du'afa min haula'il aqwiya. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya kailanman ay katulad ni Abu Bakar Siddiq na nanatili na anuman ang man yakunu daif minkum, sino yung mahina sa inyo, siya ang malakas sa akin. Subhanallah. Ang ganda nyo, no?
Kung sino yung mga mapobre sa inyo, kung sino yung mahirap sa inyo, siya ang malakas sa akin. At ang mahihina sa akin, yung mayayaman sa inyo na mga buhaya, na mga kurakot, na mga masasama. Dahil kukunin ko ang ang inyong mga karapatan sa kanila. Yun ang pagiging patas. Makatarungan. At pangatlo ay hindi nagagalit. Ayan, hindi nagagalit. Faqama rajulun basit. Simpleng tao na hindi ka kakilala. Sabi niya, ana, ako yun. Sabi niya. Kasi ang tao, bro, alam niya sarili niya. Di ba? Sino yun? Si Dhul-Kifli. Faqama alyasa alay fa anta tasumun nahar wa taqumul layl at wala taghdab. Naam ikaw? Siya ang nanatili at siya ang pumalit sa kanya. Ar-rajulun faqala ana istaqlaftuhu fasammahu Allahu Dhul-Kifl li'annahu takfulu bi'amri qaumihi. Fakana ba'da dhalika min al-anbiya alladhina awha Allahu ilayhi. At siya ay kasama sa naging mga propeta na siya ay binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga wahi. Wa kana Dhul-Kifl rajulan salihan. Makatotohanan, tao, hakiman, muqsatilan, adilan. Siya yung tama, patas ang kanyang paghuhukom sa kahit sino. Wa qad ta'ahada Dhul-Kifli an yakfihum amrahum. At siya mismo ay lahat ng anumang mga problema, hindi pinagkakaunawaan ng mga tao, anumang dapat isolve, isinusolve niya agad, binibigay agad. Mga kapatid, alamin nyo, na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'ahum linnas. Walaysa kathir o khairun min haulay nas illa man da'a ilallah. Pinakamabuti sa tao ay yung tao na pinapakinabangan ng kabutihan ng maraming tao. Halimbawa, ikaw tao na mag-isa. Di ba? Kung marami kang natulungan, marami kang natapos na mga rido-rido o mga away-away ng mga tao, lagi kang nagbibigay ng sadaka, maraming nakikinabang sa'yo, ikaw ang pinakamabuting taong nanilalang dito sa mundo. At walang oobra sa pinakamabuting taong nanilalang sa mundo na gumagawa ng kabutihan ay yaong sila nang nagtuturo ng kaisahan ng Allah at kabutihan. Allahu Akbar. Ano sinabi ng Allah sa Quran? Sa mabuting salita na walang pinakamabuti. Tumalab na yung kape. Madha qala Allah subhanahu wa ta'ala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. There is no best words on this earth except those who convey the message of their Lord Allah subhanahu wa ta'ala. Sangkatauhan, maniwala kayo sa Allah. Sambahin siya na mag-isa. Ang Diyos ay isa, hindi tatlo sa persona, walang anak, walang ama, walang katulad sa lahat ng kahit sinong kanyang mga nilikha. At sinong maniwala rito sa ganitong tunay na paniniwala ay siyang nagtagumpay dito sa mundo, lalo na sa araw ng paghukom. Mayroong nasabi dito kanina, ang kapatid natin, meron daw tayo dito na bisita na isang Kristiyano, at ito na nga rin ang paanyaya ko sa kanya, bro, na sinasabi ko ito sa'yo, na kahit papaano sa buhay mo ay narinig mo ito, turo ng Islam. Walang sapilitan sa Islam. Tanggapin mo o hindi, nasa sayo yan. Pero, ang sasabihin ko sa'yo, itong pagpunta mo rito ay hindi ito basta-basta na disgrasya. May dahilan. Kusang loob. Allahu Akbar. Kusang loob kang pumunta na gustong sumama at makinig. Nilapitan mo siya. Ngayon, inayaan-yayahan kita, kapatid. Anong pangalan mo? Patrick. Patrick. Inaanyayahan kita mula sa kaibuturan ng aming puso. Inayayahan kita sa kaisahan ng Allah, paniniwala sa nag-iisang Diyos,
At ito ang tagumpay mo dito sa mundo, kaligtasan mo lalo na sa araw ng paghukom. Patatawarin ka sa lahat ng mga kasalanan mo. Handa ka ba tumanggap sa kaisahan ng Diyos? At gusto mong pumasok sa paraiso? Allahu Akbar. Gusto. Handa ka ng mag-Muslim kapatid. Pagsaksi lang. Nag-iisang Diyos. Handa? Allahu Akbar. Ginabayan ng Allah kapatid natin si Patrick. Patrick, halika, habang buhay ka pa na hindi ka pa mamamatay, magsaksi ka na. Halika na rito. Pasaksihin natin ang kapatid natin sa Islam, kapatid Patrick, Masya Allah. Ibig sabihin bro, ikaw na maranaw na nagdala siya kanya dito, na hindi mo sinabi sa kanya na gustong mag-Muslim? Gusto lang sumama. Gusto lang sumama. Patrick, siga saan ka? Cavite. Cavite. Sa'yo ang Cavite, sa akin ang Quiapo. Cavite ito, bro. Saan ka doon sa Cavite? 13. Sa 13. Saan yung taga-14? Wala? Hindi, meron doon sa Cavite. Sa 13. Ano pa ba yung lugar doon? Sa Dasma ho, mas marami. Oh, sa Dasma. Maraming mga Muslim doon. Nakarating na ako doon sa General Trias at doon din sa... Ano yung lugar yung kaibigan natin, bro? Si Yusuf? Sa Naik, Cavite. Ang daming biko doon, masarap. Masya Allah. Hindi ako dito yung taga Cavite. Patrick, hindi yan ang importante yung pinag-usapan natin yung mga biko na yan. Ang importante ang kaligtasan mo, bro. Mahal ka ng Diyos, mahal ka ng Allah sa pagsaksi mo ngayon sa tunay na nag-isang Diyos. Handa ka na bang tumanggap sa Islam, sa pagkaisa ng Diyos? Handa na. Allahu Akbar. Gumanito ka bilang pagsaksi sa tunay na nag-isang Diyos. Bro, ikaw. Jazakallah khair. Okay, sabihin mo, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahu Akbar. Masya Allah. Sabihin mo sa Tagalog, ako ay sumasaksi. Walang Diyos. Na dapat sambahin. Maliban sa Allah. Ako rin ay sumasaksi. Na si Propeta Muhammad. Ay bilang alipin ng Allah. At huling sugo ng Allah. Ako rin ay naniniwala at sumasaksi. Na si Hesus Kristo. Na anak ni Maria. Na siya si Isa. Sa Islam. Ay bilang alipin. At propeta ng Allah. Masya Allah. Takbir! Bro, sabihin mo, Alhamdulillah. Masya Allah, bro. Congratulations, bro. I-congrats natin ang kapatid natin, si Patrick. Patrick, welcome to Islam. Dito mo talaga mararamdaman ang tunay na kapayapaan. Tunay na kaligtasan. Nakikinig lang ito, bro. Tapos, biglang nag-Muslim, agad-agad, dahil gusto pala niyang mag-Muslim. At ikaw na nagdala dito, saan yung maranaw na tagakuan? Tugaya. Ari-gari. Tiron wallah. Saan siya panggalbak niya kiniya, langon kamapian, na simba ko Allah na mapadgaw. Nama nakapiyaw to? Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Welcome to Islam, Patrick. Patrick, Masya Allah, welcome to Islam. Dati na ako nagpunta ng Dawa. Masya Allah. Sa Yambo. Dati ka nang nakikinig. Alhamdulillah. Kasi mauwi na ako eh. Na-exit na ako. Okay. Tapos... parang hindi ko siya natapos ba? Oo. Tapos yun, ang na-feel mo talaga, Islam ang totoong relihiyon. Naalala ko siya kasi nakasalubong kami ng mutawa na Arabo. Oh. Nabigay sa akin ito. Yan, binigay niya sa'yo. Nasa ko pa yun. Masya Allah. Nasabi ko rin sa kanya eh. Nasalubong ko siya. Kaya sinabi ko sa kanya kung nagpupunta ba siya ng Dawa. Masya Allah. Welcome to Islam, Patrick. Alhamdulillah. Gabay at habag ng Allah. Sa sinumang ang bibigyan niya ng gabay, mabibigyan ng gabay. Kaya ikaw na nanonood dyan na Kristiyano, Hudyo, o anuman ang tribo mo, o anuman ang relihiyon mo, mag-isip-isip ka na, kapatid, abang may buhay pa. Walang sapilitan sa reliyong Islam. Tanggapin mo, nasa sayo. Hindi mo tanggapin, nasa sayo. Pero, kasawiyang palad, ang mga taong hindi naniniwala sa Allah sa araw ng paghukom. Totoo yan. Hindi ko yan sinasabi dahil Muslim ako. Mismong nagsabi dito ang Allah sa Quran. At si Hesus Kristo, sinabi din ni Hesus Kristo, maniwala kayo sa kaisahan ng Diyos, na siya ang aking Panginoong Allah. O abudullaha rabbi wa rabbakum.
Innahu may yushrik billahi faqad harramallahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sambahin niyo ang Allah, ang aking Panginoon at ang inyong Panginoon. Sino nagsulti anak? Si Hesus Kristo. Sinabi niya yan sa mga angkan ni Israel. Ang Diyos ko, Panginoon ko, at Diyos ninyo na mga angkan ni Israel. At ang sino mang magtambal sa Kanya at hindi tunay na maniwala sa Kanya o patuloy na nagtatakwil sa kaisahan ng Diyos, ay walang sino mang katulong na makakatulong sa Kanya sa araw na walang tunay na makapagbibigay ng tulong maliban kung sino yung darating na ang kanilang puso ay naguhumali at tunay na totoo na puro natigib na naniniwala sa kaisahan ng Diyos na walang pagtatambal at walang pag-aalinlangan. Hada huwa qalbun salim. Hindi nagtatambal ang puso niya. Totoo yun. Bro, umuwi ka man, natapos mo ang trabaho mo, hindi, uuwi ka na maski walang pera, itong uuwi mo na Islam na sa puso mo, sobra pa yan sa million trillions. Kasi kung uuwi ka na million trillions, pag abot mo sa Cavite, magsumpaw ka doon, anong gawin doon ng mga kaibigan mo? Mawawala lahat, mamamatay ka, mamamatay ang kahit sino. Patuloy na nagtatambal sa Allah, walang silbi ang mundo. Pero kung ang Islam nandito sa puso't isipan, pag namatay ka sa libingan mo, lalo na sa araw ng paghukom, gantimpala ng ibibigay ng Allah at igagawad ay ang paraiso. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Allahumma thabbitna, sarrif qulubana ala hadha ad-din. Allahumma amin. Okay mga kapatid, magtatapos na tayo kay Zulkifli. Bakit Ustad napakabilis? Kasi yun nga, sinabi ko sa inyo, mabilis lang ito. At sabi dito, dahil siya ay hindi nagagalit. Engineer, kailan ka huling nagalit? Totoo. Kailan? Isang linggo. Ikaw, Sheikh Sudais Jali, kailan ka huling nagalit? Kanina lang. Oy, wag niyo to lapitan na. Nandyan pa yung init ng ulo niya. Mamaya hindi tayo makakain ng prost at saka ano. Allahu Akbar. Wallahi Allah. Wallahi. Ang pagkagalit, sifat din ito ng Allah. Pero sa tama. Gamitin natin sa tama ang pagkagalit natin. Kasi kung hindi magamit sa tama, ang ginamit mo ay yung pagkagalit na udyok ni Satanas. Dahil al-ghadabu minasyaitan. So yun. So sabi, وَقَدْ أَثْنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَدْخَلَهُ فِي رَحْمَتِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. At siya ay pinuri ng Allah subhanahu wa ta'ala si Zulkifli at siya ay pinasok siya sa habag at awan ng Allah dito sa mundo, lalo na sa araw ng paghukom. Ang mga propeta at sino mang naniniwala sa kaisahan ng Diyos. Sabi ng Allah, qala Allah subhanahu wa ta'ala, wa Ismaila wa Idrisa wa Dzulkifl kullum minas sabirin adkhalnahum fi rahmatina innahum minas salihin. Allahu Akbar. Siya si Ismail at si Idris at saka si Dzulkifl, lahat sila ay napapabilang sa mga tunay na matiisin, matimpi. At sila ay iginawad namin sa kanila, ipinagkaloob namin sa kanila ang aming habag, awa sa kanila, at sila ay kasama hum minas salihin, mga taong mabubuti. Ang mga taong mga mabubuti ay ang mga taong nagsasabar. Saan ka magsasabar? Sa lahat ng bagay. Magsasabar ka sa magulang mo. Minsan ang magulang mo unfair, mas mahal niya yung ate mo, o di kaya yung bunso, at ikaw, hindi ka nakakapas sa mga exam, lagi kang pasaway, wala kang naibibigay kabutihan, kaliwali. Magsabar ka doon, ganun ang magulang mo. Magsabar ka saan? Sa asawa mo. Asawa mo, pinagsasabihan mo, ayaw makinig, malaylalag, meron siyang gusto, yun din ang gusto niya, yung sayo, ayaw pakinggan, magsabar ka doon. Anong magagawa mo? Di ba? Hiwalay? Huwag naman agad-agad. Hindi yun ang turo ng Islam. Ang tindi ng pagsabar mo sa laki ng gantimpala mo. Hindi dahil may divorce sa Islam, agad-agad mag-divorce. Hindi mabuti ang magdi-divorce. Dahil yan ang gustong-gusto ni Satanas. Na gustong-gusto niya ay naghihiwa-hiwalay ang mag-aasawa. Saan ka magsabar? Sa anak mo. Meron kang gusto sa anak mo, ayaw niya. Meron siyang sariling mundo. Saan ka magsabar?
Sa kaibigan. Saan? Sa kapitbahay. Saan? Sa kasama sa trabaho. Saan ka magsasabar? Sa pagsamba sa Allah. Saan ka magsasabar? Sa mga bawal, haram. Ha? Bakit ka magsasabar sa bawal? Haram. Siyempre, ang sabar mo sa bawal, sa haram, ay pag-iwas. Di ba, Yahya? Pag hindi ka umiwas, gugustuhin mo yung haram. So dapat, paglabanan mo na, hindi mo gagawin. Pero Ustad, bakit minsan nagagawa? Bakit madalas ang minsan? Engineer. Ha? Mahina daw tayo. Abdullah. Ha? Madalas ang minsan kasi lagi kang nag-iisip ng masama. Bakit madalas ang minsan? Kasi gusto mo ikaw lagi mag-isa. Bakit madalas ang isan? Minsan nangingibabo ang kagustuhan ng sarili mo at kagustuhan ni Satanas. Bakit madalas ang minsan paggawa ng haram? Kasi hindi ka nakikinig ng mga Islamic lectures. Pinapakinggan mo mga musika. Musika ang tinataglay ng ating buhay. Yan ang magiging buhay mo. Habang hindi mo babaguhin ang sarili mo. Allah will never change the community of a people, not unless themselves they change. Di ba? Yes, that's true. If you want to change, begin with yourself. And Allah will change. And His mercy will come. And His guidance will come. Pero yung sinasabi mo, ang Allah ang magpapabago sa akin, babaguhin ka ng Allah kung babaguhin mo sarili mo. Ganun lang yan. Ganun lang yan kalajik. May mga tao pilosopo. At sabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratu Sad, yung kanina sinabi niya sa suratu Al-Anbiya. Ngayon sa suratu Sad, وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَى وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ أو من الصابرين. Masya Allah, tabarakallah. وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ. Dito sa isang aya sa suratu Sad, وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ. Alalahanin, banggitin sa kanila Muhammad, si Propeta Ismail at si Yasa at saka si Dulkifl na lahat sila ay kasama at napapabilang sa mga pinili. Sino yung pinili? Sila. Sino ang mga pinili? Ang mga propeta. Samrano na tinundus labaw. Pinili sila sa mga sangkatauhan. Okay, nagtapos na yan, Ustad. Ano ang durusul mastafada min al-qissah? Ano yung mga aral na ating mapupulot dito? What are the lessons that we'll learn from here? Anybody? Abdullah, I want you to participate with us. What is the lesson you learned from this qissah, from this story of Dhul Kifl? Yes? Be patient and MashaAllah. Yeah. Be patient. Be patient. Sabr. Sabr. Oh, ano pa? Ha? Give justice. Oh, very good. MashaAllah, maging makatarungan ka. Katakutan ninyo ang Allah sa araw ng paghukom na ang mga naaapi, ang mga inagawan ninyo ng kanilang mga pera, ang nilibak ninyo, ang kinuhanan nyo ng mga lupa, ang hindi nyo pagmamayari ay inangkin nyo, na hindi na papabilang sa inyo, ang mga paggawa ng lahat ng mga hindi mabuti, at ang mga lahat ng panlilinlang sa mga tao, so kapangakal, so kapanuti, kasuburno, kandrag, kapridu, lahat ng mga uri ng mga masasama. Wallahi mga kapatid, pagbabayaran ito sa araw ng paghukom. Dahil may araw na lilitisin ng bawat isa sa atin. Justice, sabi, patience, sabr, ano pa yung pangatlo? Ha? Abdullah? Ha? Oh, sadaka, mashallah, sadaka. Abdullah, yung sadaka mo, sabihin mo lang sa akin mamaya, titignan natin kung sinong bibigyan natin. Ha? Sadaka. Ang sadaka hindi lang pera. Ang sadaka ay paggawa ng kabutihan. Ang sadaka ay pagpigil o pagtanggal ng makakapinsala sa daan. Sa isang tao na maaring dadaan siya at siya ay madulas. Tapos, pag tinanggal mo yun, isang uri ng sadaka. Isang uri ng pagsamba sa Allah. Kalulugdan ka ng Allah. Ang sadaka pagbibigay ng pagkain, pagbibigay ng tubig. Ang sadaka pagbibigay ng dawa, pagpapaalala sa mga tao.
Ang sadaka, pagpapahiram ng pera, kwarta. Ang sadaka, lahat ng ma'ruf na mabuti. Sadaka. Ano pa? Pagbabatiin mo ang mag-aaway. Allahumma aslih lana bainana. Turwa kaming gaya Allah. Relay kaming ga nagu. So di pasusuwata hito namin na pangni na merka makasisi na buta. Allahumma amin. Kasi bro, mahirap ito pag namatay ka na meron kang kaaway sa mga kamag-anak mo o hindi kayo nag-uusap, yung mga gawain yung mabuti na hindi pa tinatanggap sa langit. Pero dahil sa maratabat, dahil sa maranaw, dahil sa tausog, Maguindanao, dahil kay Satanas, dahil sa sarili mo, kasi ang kalaban din ng tao minsan ang kanyang sarili. Pwede yun? Oh, siyempre naman. Kalaban natin minsan ang sarili natin. Okay, so ano pa yung pang-apat? Huwag kang magagalit, Sheikh Ali Janaban. Kung natutulog ang estudyante, huwag kang magalit. Okay lang ba tulugin mo na yan kasi kawawa kasi sa trabaho niya na yung iba na nagsasalamin pa para hindi nakita na natutulog. Diba? Magsabar kayo. Wama sabriya, wama sabrukum illa billah, illa lillah. Ang inyong pagtitimpi para sa Allah. Mga kapatid, bilang panghuli dito sa aral dito, no, nga napulot ko ngayon, ang paggawa ng kabutihan, Patrick, alalahanin mo to, pag-uwi mo sa Pilipinas, pagtulong sa kapwa, lahat ng pag-uri ng pagsamba, paggawa, huwag kang umasa na may kapalit sa iba. Ang mga propeta, ang mga gawain nila, وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. Hindi ako nangangailangan sa inyo ng gantimpala o magpasalamat kayo sa akin o gawin nyo ako na ganito dahil kaming mga propeta o mga tao na gumagawa ng kabutihan, katotohanan ang hangad namin ay ang gantimpala sa araw ng paghukom. Huwag muna tapusin dito. Gumawa ka ng kabutihan, tapos bibigyan ka ng tao ng kabutihan, tatanggapin mo na agad bilang kabayaran. Kalihada, mundo lang yan. Mawawala din yan, maibili mo, nagamit mo, sayang, ang kunin mo yung gantimpala ng Allah sa araw ng paghukom. Okay, so ang mga aral na mapupulot dito, una, al-muslimu yahrusu alal hirsi ala nasril khair ala naf'in nas wa isalul khair lahum fi hayati wa ba'da mamati. Ang tunay na Muslim ay siya yung laging nananatili na gumagawa ng kabutihan, nagpapalaganap ng kabutihan, at kung ano ang kabutihan ng mapapala ng lahat ng karamihan ng mga tao dito sa mundo, at lalo na ito ay tatamasain niya pag siya ay namatay na. Al-wafa, pangalawa, al-wafa wala ahad wala wa'adu min sifatil mu'min. Yung meron kang habag, awa, pag-unawa, pagtulong, meron kang rahma, pag-intindi sa mga tao, ay isa ito sa pinakamabuting katangian ng isang mananampalataya na dapat ang bawat isa sa atin ay magtaglay. May habag, awa, pag-unawa. Huwag makita mo agad yung tao makasalanan o nag-aaway, umahatol ka na, nagja-judge ka na, ito na sinasabi mo, no. Give chance to them to reconcile. Give chance to yourself that they might, you don't know what's going on. Tapos, bigla ka na lang pumapasok na, Sheikh, ito na. Muli na Sheikh. Hindi ganun yun. Kailangan meron kang preserva na hindi mo alam nangyayari. Pangatlo, anna la-adla wa islaha wa taqwa as-sababu dukhulul insan fi rahmatillah. Allahu Akbar. Napakaganda nito. Ya Abdullah, ang pagiging patas, makatuwiran, at ang paggawa ng kabutihan, pagtulong sa mga tao, at ang pagkatakot sa Allah, ang siyang tunay na dahilan na pwede ang isang tao ay mapabilang na igagawad sa kanya ng Allah ang kanyang habag at awa sa mga taong may takot sa Diyos, makatuwiran, makatotohanan, at tumutulong sa kapwa. Hanggang sa muli, barakallahu fikum wa zadakumullahu ilma. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yanfa'a bina jami'an wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi